Nasaan si Jesus matapos po siyang mamatay at bago ang muli niyang pagkabuhay? Nagpunta po ba siya sa impyerno? Nangaral ba siya sa mga namatay na? O may iba pa siyang lugar na pinuntahan? Pag-usapan po natin ang nangyari sa loob ng 3 araw na patay ang Panginoong Jesus at bago siya muling nabuhay. Samahan niyo po ako sa pag-aaral na ito. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. May mga naniniwalang nagpunta si Jesus sa impyerno dahil kasama daw po ito sa dapat niyang danasin sa pagbabayad ng mga kasalanan natin. Marami din po ang naniniwala dun sa tinatawag na the harrowing of hell. Ito po yung pangyayari kung saan nung namatay daw si Jesus, plinonder daw niya ang impyerno at pinalaya niya yung mga righteous people sa Old Testament na naghihintay sa kanya dun sa lugar na yon, gaya po nila Adan at Eva, pati sila David and Abraham. Tapos may mga naniniwalang nagpunta lang si Jesus dun sa first level lang ng impyerno o yung tinatawag po nila na the limbo of the fathers. May paniniwala din po na prinoclaim niya yung gospel doon at dahil dito, nagkaroon pa ng chance na maligtas yung mga namatay na bago pa ang crucifixion ng Panginoon. Hindi lang po mga Catholics ang naniniwala sa the harrowing of hell. Pati po mga Orthodox, mga Protestants gaya ng Anglicans and Reformed, and kahit iba po sa mga Evangelicals naniniwala dito. At in fairness po dun sa mga kapatid nating Reformed at Baptists, hindi po sila naniniwalang nagkaroon pa ng chance para maligtas yung mga nasa hell. Dun po sa version nila, sinundo lang ng Panginoon yung mga righteous dead at pinakita dun sa mga hindi sumampalataya sa promised Messiah at pati dun sa mga rebellious spirits na natalo sila at victorious ang Messiah. Ang profession po ng paniniwalang ito na pag-uusapan natin ay maririnig sa maraming churches every Sunday or kapag may misa sila. Lalo na po kapag nire-recite yung Apostles' Creed at saka yung Athanasian Creed. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. Pero although mahalaga po ang mga creeds na ito, hindi po nila kapantay ang authority ng scriptures. Kaya buksan po natin ang Bibles natin at pag-aralan po natin, tingnan natin ang katotohanan tungkol sa panahon na 3 araw na patay ang Panginoon. Simulan po natin dun sa pinakamalinaw na statement mula mismo sa Panginoong Hesus bago po siya mamatay. Dun po sa cross, sabi po ng Panginoon dun sa katabi niyang magnanakaw na kilala po ng marami na the good thief, "Today you will be with me in paradise." Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Hindi niya po sinabing pagkatapos kong mag-suffer sa hell, kakasamahin kita sa paraiso. Hindi niya po sinabing after 3 days, kakasamahin kita sa paraiso. At lalong hindi niya po sinabing ngayon din, kakasamahin kita sa impyerno. Malinaw po ang sinabi ng Panginoon. Hindi po siya nag-hallucinate. Alam po niya kung ano yung sinasabi niya. Ang sabi niya, ngayon din sa paraiso. Ibig pong sabihin, sa mismong araw na namatay ang Panginoong Hesus, siya at yung magnanakaw ay parehong nasa paradise. Bago po mamatay ang Panginoong Hesus, malinaw din na sinabi niya dun sa cross, Tetelestai, it is finished, naganap na. At kung itatranslate po natin literally yung Greek, sinabi po ng Panginoon, bayad na. Hindi po partial payment, hindi po halos bayad, kundi paid in full. Mahalaga po itong sinabi ng Panginoon dahil kung gaya po ng paniniwala ng iba na kailangan pang mag-suffer ng Panginoon sa impyerno after niyang mamatay sa krus, then ibig sabihin hindi po natapos ang pagbabayad ng Panginoon dun sa krus para sa kasalanan natin. Pero malinaw po ang declaration ng Panginoon, kumpleto na ang bayad. Nangyari po ang atonement dun sa cross, hindi po sa hell. Kaya kung anuman po ang nangyari sa loob ng 3 araw na patay ang Panginoong Hesus, sigurado po akong hindi yun extension ng paghihirap niya. So, granted, sa paradise siya nagpunta. Pero ano ba yung paradise na yon? Nasaan ba ang paradise? Sa New Testament,
3 beses lang pong ginamit ang salitang paradise. At dalawa po dito, si Jesus mismo ang nagsabi. Nakita na po natin kanina yung una, nung kausap ni Jesus yung magnanakaw sa cross. Ang isa pa pong instance na mababasa natin ito ay sa 2 Corinthians 12 verse 4, kung saan inequate po ni Paul yung paradise sa third heaven na mababasa sa verse 2. So para kay Paul, langit po ang ibig sabihin ng paradise. And then finally, dun po sa Revelation 2 verse 7, mababasa natin na ang tree of life ay nasa paradise. At pag natapos nating basahin ang Revelation, specifically po yung Revelation 21 and 22, makikita nyo na ang tree of life ay nasa langit. Therefore, ang tree of life po na binanggit ng Panginoong Jesus dun sa Revelation 2 ay nasa langit mismo. At pinapakita po nito na ang tinutukoy na paradise ay langit. May mga kapatid po tayong naniniwala na ang Abraham's bosom ay ang paradise na tinutukoy ng Panginoon sa story ni Lazarus and the rich man. Mababasa niyo po yan sa Luke 16. At para po sa mga kapatid nating ito, hindi pa ito langit, kundi temporary waiting area lang ito ng mga Old Testament saints habang hinihintay po nila ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Sa story po na ito, hindi po binanggit ang salitang paradise. Pero naniniwala po akong ang Abraham's bosom ay representation ng langit sa kwento. Again, mas dapat po nating panghawakan yung mga malinaw na sinabi mismo ng Panginoon sa krus. Isa pa nga po dun sa sinabi niya dun sa cross, Father, into your hands I commit my spirit. Ibig sabihin, pagkamatay po ng Panginoong Jesus, nasa piling na siya ulit ng Ama. Ito po actually yung ginayang prayer ni Stephen na first Christian martyr. Bago po siya mamatay, sinabi niya rin, Lord Jesus, receive my spirit. Pagkamatay po ni Jesus, hindi po Hades ang nag-welcome sa kanya, kundi ang paradise. Ngayon, ito po ang pinag-uugatan ng mga debate. May dalawang passages po na nagbibigay ng kaisipan sa ibang tao na nagpunta nga si Jesus sa hell. Ang una po ay mababasa natin sa Ephesians 4 verse 9 to 10. Ang sabi po dun sa verse, what does he ascended mean except that he also descended to the lower earthly regions? He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. Yung mga salitang he also descended to the lower earthly regions ang ginagamit po ng iba para suportahan yung turo ng pagpunta ni Jesus sa hell para i-rescue yung mga naghihintay sa kanyang righteous dead. Ang ganito pong paliwanag ay isang halimbawa ng eisegesis o pagpapaliwanag base sa sariling paniniwala pero hindi ayon dun sa mismong sinasabi ng Bible. Una, wala pong binabanggit sa mga talata na nagpunta si Jesus dun sa lower regions para i-rescue yung mga namatay na from Old Testament times. Ikalawa, hindi po nito kino-consider yung immediate context. Parang napakabigla naman po na isisingit niya yung tungkol sa rescue mission sa hell na wala man lang malinaw na paliwanag. Kaya naniniwala po akong isa ito dun sa mga tinutukoy ni Pedro na tinitwist ng iba yung letters ni Paul. And yun nga po, kahit ilang early church fathers ay tinanggap ang ganong klase ng interpretation. Pero kung aaralin po ng mabuti ang Ephesians, makikita din po natin ang internal evidence na magpapalinaw dun sa tinutukoy ni Pablo sa ibig niyang sabihin dun sa lower earthly regions. At least 3 times po, basahin nyo from Ephesians 1 onwards, at least 3 times yung mababasa sa letter na ito yung concept ng pagbaba at pagtaas ng Panginoon. So kung babalik po tayo dun sa chapter 1, makikita po natin yung pagbibigay diin ni Paul dun sa pagkamatay at ascension ng Panginoong Jesus. Ang sabi po dun sa verse 20, chapter 1 po, verse 20 to 21, when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age but also in the one to come. And then dun po sa chapter 2, ide-develop yan ni Paul sa pamamagitan ng pag-connect niya sa believers dun sa pagbaba at pagtaas ni Kristo. Ang sabi po dun sa verse 6, for he raised us from the dead along with Christ and seated us with him in the heavenly realms because we are united with Christ Jesus.
Pansinin niyo po yung parallel na yung pagkaka-parallel ng dalawang parts na 'yan. After niya pong ipaliwanag, so mag-move on po tayo sa next chapter. After niyang ipaliwanag ang mystery ng church sa Ephesians 3, magsasalita po si Pablo tungkol sa unity ng church at bago niya ituro ang tungkol sa spiritual gifts para sa church, i-remind niya ulit ang pagbaba at pag-ascend ng Panginoon dun sa verses 9 to 10. In connection po ito sa pagtanggap ng church ng gifts. So ang pagbanggit po sa lower earthly region ay tumutukoy lang sa pagkamatay at pagkalibing ng Panginoong Hesus. Hindi po tungkol sa pagpunta niya sa hell. Ang isa pa pong verse na ginagamit para ituro ang pagpunta ni Kristo sa hell instead na sa paradise ay ang 1 Peter 3:19. Ang sabi po sa verse, in which he went and proclaimed to the spirits in prison. So ang paliwanag po nila, sinasabi daw ng verse na ito na nagpunta si Jesus sa hell at nangaral siya sa mga spirits na nandun. May mga naniniwala pong nag-preach siya ng gospel at naligtas pa nga sa paniniwala ng iba yung mga nandun. May mga naniniwala naman po na pinagalitan niya lang yung mga spirits na nandun pero walang chance na maligtas. Pero ito po ba talaga ang tinuturo ng verse? I-establish po muna natin yung mga malinaw na mababasa natin. Una, grammatically speaking po, ang tinutukoy po ng in which ay yung phrase na in the spirit dun sa dulo ng verse 18. Pansinin niyo po yan. Tapos, ikalawa, malinaw po na nag-preach si Jesus. At ikatlo, malinaw din po na nag-preach siya, yung object ng preaching niya ay malinaw na yung spirits. Ngayon, ito naman po yung mga dapat nating linawin. Una, paano po siya nangaral? Ikalawa, sino po yung spirits? Ikatlo, ano yung prison? Tapos ikaapat, yung in prison ba tumutukoy sa kung saan siya nangaral o tumutukoy lang ito dun sa kinalalagyan ng spirits habang nagsusulat si Pedro? At panghuli, ano po ba yung pinangaral ni Jesus? Ang sinasabi po ng talatang ito, nangaral po ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga propeta gamit ang spirito niya na nananahan sa kanila. Inuulit lang po dito ni Pedro yung binanggit niya na dun sa 1 Peter 1 verses 10 to 11. Same book po ito. Babalik lang tayo sa first chapter. Ang sabi po, concerning this salvation, the prophets who prophesied about the grace that was to be yours searched and inquired carefully, inquiring what person or time the Spirit of Christ in them was indicating when he predicted the sufferings of Christ and the subsequent glories. So dyan po sa verse na yan, mababasa na rin natin actually kung ano yung prinoproclaim ni Jesus through the prophets. At yun po ay yung sufferings and glories ng Messiah. Sa chapter 3 verse 20, ginamit po na halimbawa si Noah doon sa preaching ng kaligtasan na ito. Although hindi po natin mababasa specifically na nag-preach si Noah sa mga tao sa panahon niya, dito po sa chapter 3, binanggit naman po ito ni Peter doon sa pangalawang sulat niya, 2 Peter lang po. Ang sabi po doon sa 2 Peter 2 verse 5, if he did not spare the ancient world when he brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and 7 others. So yung spirits in prison po ay tumutukoy hindi po sa mga fallen angels. Kasi hindi naman po nangaral yung mga prophets, sila Noah, hindi sila nangaral sa fallen angels. Yung spirits in prison po ay yung mga tao na pinangaralan ng mga prophets sa panahon nila na hindi nakinig. At ngayong sumusulat si Peter ay patay na sila, kaya tinatawag niya silang spirits in prison. So, yan po, malinaw na yung pangangaral dyan ay ginawa talaga ni Jesus, pero hindi siya directly yung nag-preach, kundi yung prophets ang nag-preach at yung spirit niya ay nasa kanila, pero hindi po sila nakinig. Kaya, hindi po pwedeng gamitin ang verse na ito para suportahan ang kaisipan na nagpunta si Jesus sa hell. So kung isa-summarize po natin yung pinag-aralan natin, ito po ang masasabi nating malinaw na nangyari. Talagang namatay si Jesus physically. Inilibing po yung patay na katawan niya. Pero yung spirito niya ay nagpunta sa paradise gaya po ng sinabi niya. So habang yung katawan niya ay nandun sa libingan, andun naman ang spirito niya sa langit.
Pero pagkatapos po ng 3 araw, muli siyang nabuhay. Sa loob ng 3 araw na yon, hindi po siya nag-suffer sa hell. Wala pong incomplete payment, wala pong detour. Ang kamatayan ng anak ng Diyos sa krus ay sapat. Nung sinabi niya pong it is finished, seryoso po siya dun. Nung sinabi niya dun sa magnanakaw na today you will be with me in paradise, hindi po siya paasa. Totoo po yun. So, nasaan si Jesus sa loob ng 3 araw? Napatay siya? Gaya ng sinabi niya, nasa paradise siya. At dahil sa ginawa niya, darating ang araw, lahat ng sumampalataya sa kanya, sa paradise din ang punta. Subscribe for more content.